Si Senador Rodante Marcoleta, binibiyay na siya papuntang Camp Rame for booking. Yes. Halika, tulog ka dito. Tulog mo ka dito yan. Yan. Binibiyay na po siya sa Camp Rame para for booking. And after that, galing sa Sandigan Bayan niya na, yung biyaya na nakikita niyo yan. Tapos, ano susunod? Papunta na doon sa kaibigan niya si Jinggoy. Magkikita na sila doon at sigurado kung magkikita sila. Ano po? Ayan, yung bumibiyay na. Ayan. Ito yung black. Yan yung van na itim na yan. Ayan. Wala lang sound. Bakit wala sound no? Ako na lang naglalagay ng sound Kasi nabasa ko yan, bumibiyay, sabi niya kanina. Papuntang Camp Rame. Malikot pa yung yung camera. Ang mahalaga, naisilbi na po yung nasabing warrant of arrest para umusad po yung kaso ni Senador Rodante Marcoleta. At the same time, kung ano man po yung kanyang gusto palabasin dyan, na sinasabi niya, hindi raw totoo yan, o planado lang yan, o whatever, kung ano man yan. Bahala na po yung korte na umatol. Kung talagang merong ebidensya o wala, ganyan naman talaga makakalaya ka kung wala. Paano kung meron? Wala pa naman piyasa yan, kaibigan. Wala pang piyasa yan. Nadamay yung tatlo, yung nag-donate ng 75 million. Si Mike DePesor, si Diesos, tsaka yung Bira Ipan na apelyido. Yan, EDSA po yan, EDSA. Yung nakikita ninyong itim na yan, is about EDSA. From Sandigan Bayan, papunta ng Camp Rame for booking. Ayan, no? Yan ang sinasakyan ni Senador Rodante Marcoleta. Okay. Tal siya naman nagsabi ng mga nakakaraan, willing naman siyang sumurrender o willing siyang makulong. Okay yun. Bilang ang maganda rin sa kanya, siya nang mismo pumunta sa Sandigan Bayan. Para si Bok Revilla ba? Nalaman ni Bong na meron siyang warrant, at mano lang punta na siya sa Sandigan. Ito makulit kasi ito Kaya dumaan siya sa yung walang barrier, yung mabilis yung mga yung mga bus para mabilis ang biyahe. Doon sa parang express lane yan doon sa ilalim ng LRT o MRT. Ayan. Para malaman natin talagang kung ano ang totoo. Kasi bilang mga mamamayang Pilipino, ang alam natin sa plunder, pagka pera ng tao ba, yun nasa gobyerno ba, nalustay. 50 million above. Ito pera ng taong bayan ito pera ng individual na mga hindi sa gobyerno. Private. Mga private citizen sila. Si Mike hindi na kongresista. Yung dalawang yung Jesus at saka yung Bira, hindi rin naman politiko yon. Kaya masasabi natin na sa sila, private. Kaya dito natin malalaman ng higit pa ang batas. Ang ating pong gusto rito, yung batas. Para malaman po natin kung ano talaga sinasaad ng batas. Bakit? Lagi nilang inaakusa si
ng mga didilis, yung mga kapanalig ni Marcoleta, hindi naman daw galing sa gobyerno yung pera. Yan ang kanilang sentimiento. Wala naman daw siyang ninakaw. O, galing naman daw sa mga individual yan, mga nasa private citizen. Kaya yan ang kanilang madalas banggitin. Ang mahirap lang, ang kahit anong paliwanag ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman tungkol sa ganyan, bakit ayaw nilang tanggapin yung paliwanag? Bakit ayaw nilang tanggapin yung paliwanag? Naalala niyo ba si ano nung araw ni yung Diskaya, mag-asawang Diskaya? Dahil hindi sila naniwala sa Sandigan Bayan, ay naniwala sa Department of Justice, mas naniwala sila kay Senator Marcoleta. Anong nangyari? Hindi kulong sila. Samantala sinabi na naman ng Department of Justice, kahit magsoli man lang sila ng kaunti sa mga nakuha nila sa flood control para maging state witness sila. Hindi, ayaw nilang magsoli Basta gusto ni Marcoleta, gawin silang state witness. Pag sigurado ng testigo sila, then at saka daw sila magsosoli. Ang ista naman ng Department of Justice, magsoli muna kayo. Kagaya ng ginawa ng mga ibang district engineer, nagsoli sila. Kaya natanggal na sila sa kaso. Naging state witness sila, wala na silang kaso, hindi na sila nakasali. Kasi nga, nagsoli sila. At yun naman ang sinasabi ng Department of Justice nung araw. Kahit konti lang, sabi niya. Siyempre, makukuha mo ba yung 100% na pera na yun yung iba dun, pinangkasino pa kanila Yung mga taga-Bulacan na district engineer, nangangasino sila, tala nila, bilyon. Ano may ebidensya? Meron nasa CCTV at pinaggiringan sa Senado yun ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Ping. Pinakita yung mga CCTV. Sipin nyo, bawal yon. Bakit bawal? Taong gobyerno sila, nagkakasino sila. At hindi lang yun, bilyon ang dalang pera. Hindi milyon. Saan galing yan? Hindi flood control. So, siyempre, nagastos na nila yung iba dyan. Kaya, meron naman silang sinuli. Meron pa nga nagsoli dyan, mga sasakyan Oh. Meron din contractor dyan, yung babae. Nagsoli rin. Kasi ayaw nilang makulong. Kaya nagsoli sila. Pero si Marcoleta, ayaw niyang magsoli ang kanyang mga sabihin na nating alaga. The Diskaya family. Ayan, nagdosa sila ngayon, nakakulong. Yung Diskayang babae sa Cebu, yung Diskayang lalaki sa Bulacan nakakulong. Sipin niyo po yan. At ang susunod yan, mangyayari, example, kung kukumpiskahin pa nila yung kanilang mga ari-arian. Anong mangyayari sa kanila? Kaya kung nagsoli sila, kahit pa paano, hindi sila nakakulong. Yung masakit niya, nakakulong na sila, makukumpis ka pa yung mga ari-arian nila. Kung ginawa nila, sinoli na lang nila. Kaya yung mga kotse, kinuha ng gobyerno yun Imbis na isoli na lang nila yung mga kotse di ba? At least kahit pa paano, yung gusto nilang maging state witness sila, bawa sa dami ng kotse, sige, kunin nyo na lahat yan, isosoli na namin, Bakit yung isang district engineer sa Bulacan, yung assistant district engineer, sasakyan ng sinoli niya, o may motor pa. Sipin nyo, samantalang yung Diskaya, ilan yung mga sasakyan nilang magaganda, hindi pa nga nagamit yung iba rin O yung nabili nung yung may payong, yung may-ari sa Baguio, yung stone, ano ba yun? Stone, Igorot Stone, yung may-ari, yun na nakabili. Doon sa payong. Siyempre, kasama yung sasakyan. Wala paglagyan yung payong pag hindi mo binili sasakyan di kung sana ginawa ng Diskaya, sige, soli na lang po namin lahat ng aming sasakyan. Di kahit pa paano, magiging state witness sila.
Yung masakit, kukumpis kayo pa ng gobyerno lahat, ay paano na? At hindi lang yon, nakakaya ang pamilya nila. Nakakaya. Eh, siyempre, alam niyo naman, mukhang dumating na po yata sila dito sa Camp Crame. Yan, Camp Crame ng pinakikita. Ayan, Camp Crame na. Ibig sabihin, dumating na po sila Marcoleta dyan para sa booking, yung litratong side by side at saka po, yan, ano po, yan. Sinakita ko na yung mga kotse ng mga BJ. Alam niyo naman yung mga BJ, di ba? Lagi sila nakabuntot, nagbibigay ng news para sa ating mga tao. Ito, makulit itong aso ito eh. Makulit. Walang kasing kulit ito. Yung kapatid niya natutulog. Siya, tingnan nga. Ayan yung kapatid niya. Yan, natutulog oh. Pero siya, yan. Gising na gising. Nang gugulo. Sige ka. Sabi ng lola mo, tatapon ka niya kanina. Kaya sa itapon, nawakan ko na lang. Eh, pag tinapon ito, delikado. Ayun, laki na bibig ko. Ano na po ito? Sa 12, sa 12. 6 na buwan na siya. Makulit. Lalaki to, lalaki. Pinakikita niya kanya pagkalalaki, pagkamanyak. Okay, nasa Krami na po. Nakarating ng Camp Krami. Ang star ng INC. Walang iba si Senador Dante Marcoleta. Kaya sinabi kong star, sikat siya. Magbuot na maging senador siya. Umalagwa pangalan niya sa mga Diyos. Yung kanyang pagmamayabang. Yung kanya natanggap na 75 billion. Yun ang kanya naging doon siya nadali. Yan kasi, nagsinungaling pa siya nung una dyan eh. Kung hindi lang nakasuhan, hindi po natin nalaman kung sino yung mga 3 donor. Ayaw niyang banggitin eh. Nung makasuhan, lumabas kung sino sila. Siguro sabi ng 3 donor, ano ba ito? Kung nilista sana niya yung mga pangalan nila sa SOSE, ako for me hindi kasi nilagay ni Marcoleta yung mga pangalan nito sa SOSE. Yun ang naging problemang malaki dyan eh. Pero kung nilagay sana sila, baka, hindi nagkaganyan siya. Hindi eh. 75 million is 75 million. Eh ano sabi ni Taberna? Iglesia ni Cristo din yun, si Antonio Taberna. Sinolo mo eh. Ngayon, idadamay mo pa kami. So wala na silang ibang pinakikita rito kundi sa labas lang Camp Crame. Wala pa pinakikita na picture ni ano. So yung pinakikita nila yung mga CIDG, sila kasi nagsilbi ng warrant. Marcoleta, CIDG. Makikita natin yung mga naka-uniforme na CIDG. Kaya pumasok na sila sa loob. Okay. Sa labas lang ang pinakikita nila, wala pa yung nasa loob.
Dito pa rin sa labas, oh. Wala pang ano masyadong pinakikita. Marami. Ayan. Kaya tayo mga Pilipino, sa mga batas, yan, matututo tayo, wala tayong political color, ano po, hindi tayo pumapani kahit kanino sa mga politiko. Ang atin, for me, ang gusto ko, matuto ako sa batas. Lalo na ako, senior na ako, matanda na ako. Mahirap naman ng maging inosente sa batas. Dapat maging ano tayo sa batas, aware tayo sa batas, ika nga. Kahit matanda na tayo, para tayo nag-aaral yan. Hindi ba yung mga sa eskwela nung araw? Kahit matanda ka, pwede kang mag-aaral. Eh. Di ba ang dami nag-graduate pa nga ng mga senior citizen sa college, di ba? Kahit hindi na nila magamit yung napag-aralan nila, at least, sabi nga nila, hindi kami nakapag-aral ng bata kami. Ngayon man lang matanda kami, makatapos kami. At nangyari nakatapos sila sa pamagitan ng HALS. Kanya lang, hindi na rin nila magamit. Eh, bakit? Eh, sino pa kaya tatanggap sa kanila kung senior citizen na sila? At least, nakagraduate naman sila. Pwede nilang ipagmalagi sa kanilang mga pamilya. Oh, graduate ako. Di ba? Yan ang maganda. Matuto tayo sa batas. So, paano yan? Dapat tayo nakukuha nga ng mga news eh. Maghanap tayo. Wala pang bagong nasasagap natin balita sa social media eh. Ganun pa rin eh. Dito pa rin tayo sa Camp Rami. Ito, sa labas. Wala pa tayo nasisilayan ng kahit ano. Di bale. Ang importante, na-serve yung warrant sa ating, pwede ba sabihin atin? Hindi eh. Si Rodante Marcoleta ang pinaglilingkuran ng mga Duterte eh. Senador ng mga Duterte yan eh. Hindi yan senador ng taong bayan. Senador lang ng Iglesia ni Cristo yan. Hindi sila senador ng taong bayan kasi ang kanilang pinaglalaban ay mga Dutertes lang. Wala nang iba. Tsaka yung mag-asawang Diskaya. Hindi nila pinaglalaban ng taong bayan. Sa bagay, hindi ko naman binoto yan. Okay lang sa akin. Pero paano yung bumoto sa kanila? At nalaman nila, ang kanilang pagka-senador ay para senador lamang kay Duterte's family. Di ba nung araw sabi, sige, ang mahalaga, bahala na kayo kung paano nyo iisipin, kung ano ang magiging kaisipan ninyo. Kanya-kanya tayo ng kaisipan. Basta ako, kung ano sinasabi ng batas, tanggapin po natin. No one is above the law, sabi nga ni late Mayor at Senador Alfredo Lim. Kaya lahat ng tao, hanggang sa presidente, hanggang sa mga mahirap pa sa daga na nabubuhay sa Pilipinas is no one is above the law. Lahat sakop tayo ng batas. Kaya nga si Duterte nakakulong eh. No one is above the law. Kanya lang, important siya sa ICC sa Netherlands. Po, paano hanggang dito na lamang eh? Wala, nasa labas lang naman ang mga escort ni Rodante kanina. Mga kaibigan, yes, Brother Manny Bautista, God bless us po sa inyo. Babayo, always pray.